Na-release itong Xiaomi Pad 8 last quarter ng 2025. So ang question ay sulit pa rin ba ngayong 2026 itong Xiaomi Pad 8? Sasagutin natin yan sa video na to. Pero bago natin i-review itong Xiaomi Pad 8, meron muna akong tip para sa inyo. I'm sure taon-taon iniisip ninyong i-upgrade ang gamit ng inyong anak sa school, kagaya ng tablet or laptop. Kaya naman, kung paulit-ulit, maybe you need it. Get it with Home Credit. Pakita ko sa inyo kung paano. I-download nyo lang itong Home Credit app na available sa Android at iOS. Tapos hanapin nyo lang yung gadget na kailangan ninyong i-purchase. Napaka-wide ng variety ng devices dito sa Home Credit app, kagaya ng mga mobile phones, mga tablets, at mga laptops for students. At napakadami ding brands na pwedeng pagpilian. For example, itong i-review nating Xiaomi Pad 8, pwede natin itong ma-avail for 1,279 pesos lang per month. 256 gigabytes na yun na storage at meron pang keyboard na kasama. Saktong-sakto talaga for students. 0% interest na yan, kaya napaka-practical kung sakaling wala pa tayong cash sa ngayon. Makakatipid pa tayo ng time kasi magagamit agad natin yung gadget na kailangan natin or ng anak natin. At gamit yung calculate installments, pwede pa natin i-customize yung monthly payment natin at pwede nating maibabayan up to 900 pesos per month, depende kung magkano ida-down natin. At meron din ako nakitang laptop dito na napakamura, 882 pesos lang per month for 18 months and zero interest din yan. Kaya talaga makakabili ka na ng mga essential school upgrades para sa anak mo like tablets, laptops, dahil yan sa flexible deals ng Home Credit with as low as 0% interest and zero down payment. Kaya download and apply na gamit ang Home Credit app. Gamit yung link dyan sa baba or pwede mo rin i-visit ang mahigit 18,000 partner stores nationwide. At ngayon ituloy natin yung review dito sa Xiaomi Pad 8. So ito yung box ng Xiaomi Pad 8 at sigurado marami na sa inyo nakakita ng unboxing yung tablet na to. Tapos dito makikita natin yung ating variant. So ito yung A256 na pine green. Pero if ever na ayaw nyo ng green, meron pa tong black tsaka color blue. So ito yung Pad 8 natin. Pag open natin ng box, ito agad yung makikita natin na nakabalot sa isang paper na balot, tapos meron top spec. So meron siyang support sa Pen Pro at meron siyang napakalaking battery capacity na lahat yan pag-uusapan natin maya-maya lang. So ito na yung ating Xiaomi Pad 8. So makikita ninyo, ang unang kapansin-pansin dito sa tablet na to ay napakanipis po. Kita nyo naman. Ito yung USB-C port pero konting-konti lang yung ikinapal dun sa port. Yan, hindi lang nakagitna talaga. Medyo hindi mo siya satisfied dito. Yung karamihan sa atin kasi gusto natin palagi nakagitna yan. Meron tayong quad speakers, dalawa dito sa ilalim. Tapos meron din tayong dalawa pa dito sa taas. At makikita ninyo yung logo ng Dolby Atmos. Ayan, so napakaganda po ng quality ng speakers natin dito sa Xiaomi Pad 8. Tapos meron tayong microphone dyan din sa itaas. Tapos yung ating camera, isa lang naman, 13 megapixels. Pero makikita ninyo yung pagkakadesign niya. Malaki yung resemblance sa design ng iPad, no? iPad Pro. Okay? Tapos meron tayong pogo pins dito sa gilid ng Xiaomi branding or Xiaomi logo. So pwede natin itong kabitan ng keyboard. At dahil nga pogo pins, yung keyboard ng Xiaomi ay hindi na natin kailangan pang i-charge para lang magamit natin. So dahil dito sa pogo pins na to, basta idikit lang natin, mapapagana na. Okay? At gusto ko lang kayo i-remind na itong tablet na to ay walang SIM. Wala din siyang fingerprint scanner. So, yung biometrics natin dito ay it's either face unlock, pattern, o kaya PIN. So, ito na yung ating Xiaomi Pad 8. So, makikita ninyo yung ating 8 megapixels na selfie camera. So, dun sa likod 13, ito 8. At maganda yung placement niya. Yan, no? Kasi nasa gitna kapag naka-landscape mode tayo. So, if ever na naka-video call tayo, halimbawa nakaganyan, lagi tayong nakagitna. Hindi awkward yung pagtingin natin sa camera. Hindi lang 2.4 GHz, hindi lang 5 GHz yung Wi-Fi nito. Compatible din to sa 6 at saka sa 7. At yung pinakita ko pala sa inyo kanina na USB-C port dito ay USB 3.2 na. So, pwede natin itong isaksak sa external monitor. Okay, pag-usapan na agad natin yung battery performance nitong Xiaomi Pad 8. Lalo na ngayong 2026 kasi marami-rami na rin itong natanggap na software updates. So, meron tong 9,200 mAh na battery capacity na capable sa 45 watts na charging speed plus meron pa siyang 22.5 watts na reverse wireless charging. So pwede natin i-charge yung mga AOT devices natin dito sa likod
Pwede natin siyang gamitin as charging pad. For emergency lang naman, if ever na kailangan talaga natin i-charge yung ating, halimbawa yung TWS o iba pang mga wireless na devices natin, pwedeng-pwede yan dito sa likod ng Xiaomi Pad 8. At ito yung screen on time na nakuha natin sa tablet nito. Kita nyo naman, 13 hours and 2 minutes. Ngayon, mababa yan, yung numbers na yan, compared dun sa mga phones na nire-review natin. Kasi sa ngayong 2026, karamihan ng mga phones na nire-release ay nakakakuha ng 16 hanggang 20 plus hours of screen on time. Pero ibang usapan kasi kapag tablet. Lagi ko itong sinasabi, nasa 10 to 12 hours of screen on time, masasabi nating normal, okay lang yun. Hindi impressive pero not too bad. So itong 13 hours and 2 minutes sa screen on time dito sa Pad 8 ay goods na rin. Makakalas na to ng 1 whole day sa isang charge. Lalo na kung gagamitin to ng mga students sa mga ano lang naman, office na mga applications. Magta-type sila, magre-research, ganyan. Kakayanin nito ang isang buong araw. Pagdating naman sa charging, nung tinest ko to, ang ginamit ko ay isang 100 watts na gun charger ng Ugreen. From 8 to 100%, 2 hours and 43 minutes ko to na charge. At na-appreciate ko din guys yung result na nakuha natin dito sa wildlife stress test kasi makikita ninyo na nabawasan lang tayo ng 6% sa battery at nadagdagan lang tayo ng 13 degrees sa temperature. So, kung kailangan man nating magpatakbo dito ng mabigat na application, halimbawa mga video editing apps or photo editing apps, kakayanin po talaga ng tablet na to at hindi siya ganun kabilis malobat, hindi din siya ganun kabilis uminit. Ngayon pag-usapan natin yung performance ng tablet na to. So naka HyperOS na tayo dito out of the box, tapos Android 16 na yung operating system na to, Snapdragon 8S Gen 4 yung kanyang chipset, LPDDR5X yung kanyang RAM, at yung internal storage niya ay didepende kung ilan yung storage na pinili natin. Kung 128GB, UFS 3.1. Kung 256, kagaya na lang itong nire-review natin, UFS 4.1. At sa totoo lang, kung plano ninyong gamitin ng matagal itong tablet na to, go for 256GB para sagad na sagad yung performance na ma-experience ninyo. Medyo pigil na pigil tayo dun sa UFS 3.1, tapos 128GB, tapos hindi pa naman expandable tong tablet na to, so go for 256. At makikita natin dito sa settings na meron tayong memory extension na up to 8GB, so doble ng kanyang physical RAM. At maya-maya lang makikita natin kung malaki ba yung tulong sa performance ng kanyang memory extension. So ngayon, i-walkthrough ko muna kayo sa UI nitong Xiaomi Pad 8. So, umpisahan natin sa pagkapalit ng wallpaper. So, ito yung ilan sa mga stock wallpaper na pwede nating piliin sa kanya. So, try lang natin tong isa. Tapos, apply. Ayan. And then, ito yung kanyang quick settings. Ayan. Mukha pa rin siyang iPad OS. Tapos, dito naman sa settings, napaka-normal naman ng UI o ng itsura. Pero, ang isa sa mga pinagmamalaki ng Xiaomi dito at magugustuhan talaga natin, lalong-lalo na ng mga students, ay yung tinatawag na workstation mode or sa ibang tablet, PC mode. So, makikita niyo yung icon dito sa quick settings. Tap nyo lang yan. Okay, makikita ninyo na medyo lumiit ng kaunti yung dock tsaka yung mga icons dahil yan sa naka-PC mode na siya. So, naka-window na yung mga apps na bubuksan natin. So, for example, itong Chrome, ayan, makikita ninyo, di ba? Naka-window na siya. Pwedeng-pwede natin siyang ilipat kahit saang part ng display. Pwede rin tayo mag-multitask dito. Ayan, mag-open pa tayo ng isa, halimbawa yung setting. Ayan, makikita ninyo, di ba? So, again, malaking tulong to sa mga mag-multitask, sa mga student na gustong gamitin itong tablet na to as their laptop. Tapos, kapag tingnan natin yung app drawer, and meron pa tayo ditong pre-installed na nagustuhan ko to, yung WPS Office PC. Mukhang PC experience talaga yung ibibigay sa atin. Nakita nyo naman, no? Ayos. So, talagang highly recommended tong tablet na to. Again, lalong-lalo na sa mga students or na sa mga gusto ng tablet na hindi lang basta Android tablet, pwedeng-pwede rin gamitin as PC. At isipin nyo, yung USB-C niya, pwede pa nating ikabit sa isang external monitor. So, marami tayong magagawa talaga. And to turn off the workstation mode, ganun din, quick settings, tapos tap lang natin yan at babalik tayo sa tablet mode. Ngayon, balikan natin yung effect ng kanyang memory extension sa performance. Tingnan natin yung mga Antutu scores. At nakuha nating score nung hindi natin ginamit yung memory extension, 2,305,006. Nung ginamit ko na, clearly tumaas talaga, 2,330,642. So if ever man na gusto nyo gamitin yung memory extension
Huwag kayong mag-alala na babagal tong tablet na to kasi mabilis po talaga yung UFS 4.1. Hindi ko lang sure kung magiging ganito rin yung case kapag yung 128 GB na variant yung pipiliin ninyo. At pagdating naman sa software support, pinapromise ng Xiaomi na ang Xiaomi Pad 8 ay makakatanggap ng 4 na major Android upgrades. So from Android 16, aabot siya sa Android 20. Makakatanggap din siya ng 6 na taon na security patches. Pagdating naman sa gaming, dahil alam natin na powerful talaga yung Snapdragon 8s Gen 4, makikita nyo dito sa Asphalt pa lang, napaka-optimized na kasi pwede nating isagad yung performance at up to 120 FPS yung ating gameplay dito. Meron din tayong Game Turbo na kapag swipe natin dito sa gilid, pwede nating i-boost pa yung performance para sagad-sagad talaga. And as expected, kagaya na makikita ninyo, napaka-smooth, napakaganda ng graphics natin kapag gusto nating maglaro dito sa Xiaomi Pad 8. And kakayanin nito kahit ng mabibigat na games. At for example, itong Asphalt, although hindi ito yung pinakamabigat na game sa ngayon, pero isa to sa may pinakamabigat na graphics, makikita nyo naman na kaya niya. Napakaganda ng ng gameplay dito. At yun nga, makaka 120 FPS tayo dito sa Xiaomi Pad 8. Depende syempre sa lalaroin nating game. Pero kung compatible yung game sa ganong gameplay, pwede itong tablet na to. Ngayon, pagdating naman sa display, napakaganda po ng specs nitong Xiaomi Pad 8. Meron tong 11.2-inch IPS LCD, 3.2K yung kanyang resolution, at up to 144Hz yung kanyang max refresh rate. 3:2 yung kanyang aspect ratio. So, asahan ninyo na kapag mag-play tayo ng mga 16:9, meron pong black bars or borders sa baba at sa taas. So, yung nakikita nyo ngayon, naka-zoom na video sa YouTube. Aabot ng 800 nits yung kanyang peak brightness. May support siya sa HDR10 at Dolby Vision. At na-appreciate ko talaga guys dito sa Xiaomi Pad 8 yung pantay or proportioned na bezels niya sa lahat ng side. Kita nyo naman, kahit saan nyo tingnan, talagang immersive guys yung maging experience natin dito kasi yung bezels niya nga pantay yung kapal. Tapos yung color reproduction niya, maganda. Tapos may support pa siya sa HDR10. So, liliwanag siya dun sa mga HDR contents. Pero hindi siya masakit sa mata. Alam niyo yun? Tapos, balance yung kulay niya. Hindi oversaturated pero vibrant. So, talagang may enjoy tayo dito sa media consumption. At syempre, kung ang gagamit nito ay student para sa kanilang mga school projects or research, pwede naman nating enable dito yung eye comfort or eye protection. Ngayon, out of the box, wala po tayong screen protector dito sa Xiaomi Pad 8, which is nakakalungkot, yes, pero pwede naman tayong bumili ng tempered glass. Pero good to know na although hindi Corning Gorilla Glass yung inilagay dito ng Xiaomi, meron silang tinatawag na Panda X Glass. Plus, meron pa tong oleophobic coating. So, yung Panda X Glass parang mas mura na protection sa screen. So, hindi pa rin siya ganun kabilis magasgas, hindi rin ganun kabilis mabasag, pero syempre, kapag hindi natin nababasa yung Corning Gorilla Glass sa specs ng display ng isang device, medyo alanganin para sa atin, di ba? Pero again, pinapromise naman ng Xiaomi na yung Panda X Glass, kasing tibay ng Corning Gorilla Glass. Ngayon, yung oleophobic coating ay para yung mga drops ng tubig, or ng liquid, dudulas lang po talaga yan dito. So, if ever nga na student yung gumagamit ito or medyo bata pa, tapos natapunan niya ng tubig, if ever man, yung display, dudulas lang, no? Hindi siya magmamantsa. Pero, as time goes by, kung hindi po tayo gagamit ng tempered glass dito, unti-unti pong ninipis yung oleophobic coating na yon. So, I suggest, bili po agad kayo ng tempered glass para dito. At pakita ko lang sa inyo yung settings ng kanyang display. So, napaka-typical naman. Meron tayong sunlight mode. Ayun yung sinasabi ko kanina. Meron tayong reading mode. Meron din tayo ditong color scheme. Kung gusto man nating baguhin yung timpla ng kulay, pati na rin yung white balance niya or color temperature. Yung refresh rate, ito yung option niya. Kagaya ng ibang mga Xiaomi device. Sa custom, pwede nating piliin kung 60, 90 or up to 144 Hz. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, hindi pa po lahat ng applications ay compatible dyan. Kahit i-enable po natin lahat ng naka-install dyan, ay hindi pa rin po makakagamit ang lahat doon sa mataas na refresh rate ng tablet nito. Pero good to know na future-proof na sa ganyang kataas na refresh rate itong tablet na to. At pagdating naman sa behavior, napansin ko na buwababa siya to 50 Hz. So, ang default natin dito ay 120 Hz, pinakamataas, tapos bababa to 50, hindi 60. 50 kapag hindi natin tinatouch yung display. So 50, 120, 120, 50. At tingnan nyo naman, kapag manonood tayo sa Netflix,
Pwede tayo mag-play ng Full HD kasi Widevine Security Level 1 yung tablet na to, tapos meron siyang support sa HDR10 at Dolby Vision contents. So to answer the question kung sulit pa rin ba ngayong 2026 itong Xiaomi Pad 8, ang sagot dyan, yes na yes. Pwedeng nyo pa rin siyang i-consider kasi kagaya na nakita ninyo, napakaganda pa rin po ng performance ng tablet na to sa halos lahat ng aspect. Pero most importantly, yung kanyang speed, yung kanyang performance, talagang malaking tulong sa mga students at kahit sa mga naghahanap ng tablet na napaka-practical ng presyo kumpara sa ibang mga tablet. Halimbawa, yung iPad, ganyan. Kung gusto natin ng lower price pero halos same speed or performance at hindi natin kailangan ng Apple ecosystem, pwede po natin i-consider itong Xiaomi Pad 8. Tapos meron pa siyang workstation mode or PC mode na hindi lahat ng tablet ay merong ganon. Yung kanyang battery performance, mag-i-improve pa naman sa mga susunod na software updates. At speaking of software support, ang tagal pa po nang-aabuti nito kasi hanggang Android 20 pa yung matatanggap nitong upgrade. Tapos 6 na taon na security patches. So again, sulit na sulit po itong tablet na to kung bibili natin ngayong 2026. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.